Pinangakuan akong papakasalan ng AFAM pero umabot ng 1 taon, hindi siya nagparamdam, pero hello Ate Ann, maraming beses na akong nanonood ng video mo patungkol sa mga AFAM. Merong iba sabi-sagot ang AFAM sa kahirapan pero iba ang nangyari sa akin. Itago mo na lang ako sa pangalang Samantha, 28 years old, nagtatrabaho ako sa isang malaking mall. May nakilala akong AFAM dito sa mall. Itago na lang nating Matthew, matangkad gwapo, at syempre matangos ang ilong. Biglang napatitig sa akin ang AFAM, lumapit ako sa kanya at tinanong ko kung ano ang kailangan. Sabi niya wala, may tinitignan lang ako. Nung pagkalayo ko sa kanya nakatitig pa rin siya sa akin, hindi ko alam kung ano ang tinitingnan niya, wala naman akong dumi sa muka. Pagkalipas ng ilang minuto kakatitig sa akin, ay umalis na siya, pero akala ko hindi na babalik. Lumipas ang 1 oras, bumalik at lumapit sa akin. Sabi niya, "Hello Miss Beautiful, can I get your number?" Sinagot ko rin naman ng, "Sorry sir, but I can't memorize my number, sir." At siya na lang ang nagbigay ng papel na may phone number niya at tinago ko ang papel na binigay niya na may nakasulat na phone number. Hindi ko natanong anong pangalan niya that time at pagka-uwi ko galing sa trabaho, tiningnan ko ang phone number na bigay niya, sinubukan kong tawagan pero naka-off ang phone. Pagkalipas ng ilang oras, tinawagan ko ulit at yun na may sumagot. Sagot niya, "Yes, speaking." Sabi ko naman, "Ako po yung babae na binigyan mo ng phone number mo." Until na-remember niya, okay, the girl was taking my attention. Tinanong niya ako kung ano pangalan ko. "I'm Samantha, and you are?" Sabi naman niya, "I'm Matthew." Sabay-sabay, "Are you free tomorrow?" Sinagot ko naman siya, "Yes, I'm free." Nagkataon naman na rest day ko. Niyaya niya akong kumain sa labas at namasyal sa park. Hanggang tumagal aming pag-uusap, parang ang gaan ng loob ko sa kanya. Hanggang naulit ng naulit ang pagyaya niya. Sinabi niya sa akin na may gusto siya sa akin at ako naman, sinagot ko rin naman siya ng "I like you too" dahil sa ito ay gentleman at mabait. Lumipas ang 3 buwan na panliligaw niya sa akin, sinagot ko na siya Ate Ann. Tumagal aming relasyon ng 2 buwan, sa tuwing kami ay magkikita ay may panahon na nagyaya siya na kanya. Pero hindi ako pumayag dahil sabi ko sa kanya, bibigay ko lang ang pagkababae ko kung siya na talaga ang mapapangasawa ko. Pinaliwag ko naman kung bakit ayaw ko kanya at naiintindihan naman niya, hanggang kiss and hug lang kami, Ate Ann. Pagkalipas ng 6 na buwan niya, dito sa Pinas, sinabi niya sa akin na uuwi muna siya sa kanilang bansa at ako'y kanyang babalikan. Sinagot ko siya na maghihintay ako sa iyong pagbabalik at siya'y nangangako na sa pagbalik niya ay pakakasalan niya na daw ako. Lumipas ang 1 taon sa kanilang bansa ni tawag at chat, wala akong natanggap na galing sa kanya, pero naniniwala ako sa kanya na ako'y kanyang babalikan. Umabot ng 1 taon at kalahati, bigla may nag-message sa akin at ang sabi, "Where are you?" Nag-reply naman po ako, "Sino po ito?" Tapos hindi na nag-reply. Lumipas ang ilang minuto ay biglang may nakaparada na sasakyan sa harapan ng bahay ko. Yun pala ay si Matthew, laking gulat ko nang siya ang nakita ko. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko ng mahigpit at sobrang miss na miss ko na siya. Sinabi ko sa kanya, bakit wala kang paramdam sa akin ng 1 taon mahigit? Habang umiiyak sa harapan niya, akala ko hindi mo na ako babalikan at kinalimutan muna ake. Saad naman niya sa akin, hindi kita makalimutan dahil mahal na mahal kita, Samantha. At biglang napaluhod sa harapan ko. Nag-propose ng kasal sa akin si Matthew. Hindi na ako nagdalawang isip pa, sinagot ko na siya ng yes, "I will marry you, Matthew." Fast forward, Ate Ann, kinasal na nga ako sa kanya at ibinigay ko ang malaking regalo na matagal na niyang gusto mula sa akin. Yun ay ang pagkababae ko at huwag niyo nang itanong kung masakit ba kapag ang AFAM ang nakauna. Naku, 2 araw lang naman ako naka-bed rest, just kidding. Until now, may 2 na kami. 2 na kaming anak, Ate Ann. Walang impossible sa taong mahal ka at gusto ka. Kahit gaano pa katagal ang hindi niyo pagkikita kung kayo talaga para sa isa't isa. Sa ngayon, Ate Ann, may sarili akong pinapalago
na negosyo mula sa ipon ko. At si Matthew din naman ay nagstay na siya sa Pinas for good. May negosyo din siya na pinapalago dito at hanggang ngayon masaya kaming nagsasama. Salamat sa mga nakikinig ng kwento ng pag-ibig ko. Sana'y nagandahan po kayo sa storya ng buhay ko.